Napag-usapan natin ang patungkol sa pagdating nitong sila Rimuru at ang pag-activate niya ng kanyang Void God Azatot para iligtas itong sila Kagali. Pero unfortunately, hindi na nailigtas nito itong sila Laplas at Yuki. Pero bago natin simulan itong video na ito, ay i-roll muna natin ang intro. Hello everyone and welcome to my channel, ang inyong source ng Tagalog na Tansura Contents. Sa channel na ito ay pinag-uusapan natin ang mga nangyayari sa may Tansura Universe. So without further ado, let's get into the video. So nawala na nga itong sila Yuki at Laplas. Kinain sila nung malakas na atake ni Jahil dahil hindi umabot yung Azatot nitong si Rimuru. Pero sabi ni Shal Sansei, pares daw na stubborn itong dalawang to. Kaya ang possibility daw na buhay pa sila somewhere hindi zero. Ibig sabihin, may slightest chance na makasurvive pa sila. Nung narinig ito ni Rimuru, para nagkaroon siya ng pag-asa at nagpasalamat siya kay Shal Sansei. Then nagsimula na si Rimuru na hanapin yung kanyang mga kalaban. Ang isa pa sa mga kalaban na andito nga itong si Feldway at ang isa pa itong si Footman. Pero na-realize nitong si Rimuru na hindi si Footman ito. Ito ay ibang tao. Napansin rin nitong si Rimuru yung kalaban nitong si Leon Cromwell. Hindi niya ito kilala pero kamukha daw ito ni Elmesha. And just like Elmesha, mukhang malakas daw ito. At ang good thing doon kakampi ito nila. Nakita ni Rimuru na on par ito kay Leon Cromwell. Kaya naisipan niya dito na wag nang pakialaman ng kanilang battle. Sabi ni Rimuru kay Feldway in-expect niya daw na nakuha na agad nito itong si Leon Cromwell. Pero mas mabagal daw pala ito compared sa kanyang inaakala. Ngayon galit na galit itong si Rimuru sa mga naan dito dahil hindi niya nga nailigtas itong sila Yuki at Laplas. Kaya wala daw siyang ipapakita na awa. Ang nag-reply sa may statement ni Rimuru itong si Jahil. Sabi nito sino daw itong peasant na ito para mag-interfere sa kanyang laban. Kaya nagsalita na rin itong si Feldway. Sinabi niya kay Jahil na itong kaharap daw nila ngayon isa sa mga pinaka-importanting figures. Ito daw itong si Demon Lord Rimuru. Kaya tandaan daw nitong si Jahil ito. Ang balak ni Rimuru ngayon siya ang tatapat kay Feldway. Tapos itong si Benimaru naman ang itatapat niya kay Jahil. Pero hindi niya pa nauutusan itong si Benimaru nagsalita na agad ito. Sabi ni Benimaru Jahil daw pala ang pangalan nitong isa nilang kalaban. Siya na daw ang tatapat sa kanya. Mukhang confident itong si Benimaru ngayon kasi nagawa niyang tapatan ang isang kalaban na hindi nagawang talunin nitong sila Yuki at ng buong Moderate Clown Troop Alliance. Tuwang-tuwa daw itong si Benimaru dahil inisama siya nitong si Rimuru. Kaya naisip ni Rimuru na hindi niya na kailangan na mag-alala pa dito. Kaya inalaw ni Rimuru ang gusto nito mangyari. Sabi naman ni Feldway hindi niya daw in-expect na kakailanganin niya na rin ditong lumaban. Pero okay lang daw yon kasi i-dispatcha niya na daw dito itong leader ng kabilang grupo. Nag-reply naman itong si Rimuru sa kanya. Nalay niya daw yon. Then inilabas na nitong si Rimuru ang kanyang espada. Seryoso ngayon itong si Rimuru dito kasi naisip niya na mahirap daw talunin itong si Michael dahil may castle guard siya. Mabuti na lang daw at wala yun dito. Kaya gusto daw na i-take advantage ni Rimuru itong opportunity na ito para i-take out na itong si Feldway. Balak ni Rimuru na unang atake niya pa lang tapusin agad itong Phantom King. So inilaunch niya ang kanyang Shuriken technique without any hesitation. Ito ay tinatawag na Imaginary Blade. Ang Imaginary Blade na ito combination ng Melt Slash nitong si Hinata at Toboro Kukuwen Yakaryoran na Shuriken technique naman itong si Benimaru. Itong sword art daw na ito ang highest form of technique at in addition ng ultimate skill dito lalong nai-increase ang kanyang power. Therefore, nasa realm na ito na capable namang shatter ng spirit. Ipinagawa pala ito nitong si Rimuru kay Shal Sensei dahil naiinggit siya sa may skill nitong si Benimaru nung una. Ipina-integrate ni Rimuru kay Shell ang turn null na skill niya. Kaya imbis na basta hiwain lang ang kalaban may i-devour rin ito. Initatapon nito ang kanyang kalaban sa isang imaginary space. Kaya virtually imposible daw na harangin itong kanyang atake. Ang effective way lang daw para hindi ito gumana sa'yo ang iwasan mo itong atake na ito. Kasi kahit sanggain mo ito ng sword mo meron itong one hit kill effect. Kaya tapos agad ang laban. Naisip ni Rimuru na kailangan niya na agad itong gamitin. Kasi ngayon nga wala pa dito nakakakita. Kaya malaki ang chance na mag-work itong atake niya na ito kay Feldway. Kaya first attack pa lang in-reveal na agad ni Rimuru ang kanyang trump card. Pero biglang nagulat itong si Rimuru dito dahil nakarinig siya ng isang screeching noise. Biglang merong tinamaan na matigas na bagay itong sword niya. Maging si Shal Sansei nagulat rin dito at sabi ni Shell hindi niya daw in-expect na hindi gagana itong atake nitong si Lord Rimuru. Ito daw ang kinakatakutan nitong kanyang master dahil mukhang na-jinx daw ang kanyang atake. Para sa mga hindi nakakaalam sa jinx ito ay golden rule sa may shonen manga na kapag ginamit mo agad ang Shuriken
tiniknik mo sa una ay hindi ito gagana. At ganun nga nangyari sa atake ni Rimuru, kaya napatawa itong si Rimuru dito. Pero hindi nga maganda para sa kanya ito nangyari, kaya mabilis na nag-investigate itong si Shell Sensei kung bakit hindi nga ito naging effective. So ang ginawa ni Rimuru ay kinausap niya muna itong Phantom King na si Feldway para mabigyan si Shell ng time sa ginagawa niyang analyzation. Sabi ni Rimuru kay Feldway ay na-block daw nito ang kanyang atake. Nagpretend na lang itong si Rimuru na hindi niya yun main move, na para bang casual attack lang yung ginawa niya kanina. Hindi inaasahan itong si Rimuru na magre-reply itong si Feldway sa kanya, pero surprisingly ay nag-reply nga ito. Sabi ni Feldway ay cautious daw siya dito kay Demon Lord Rimuru dahil napaamo nga nito ang Black King na si Diablo. At dito na muna natin tatapusin itong video na ito. Kung nagugustuhan mo itong mga videos natin ay please consider joining the membership para mapanood mo na agad ang mga kasunod na part dahil palaging advance ang ating mga members. Also, ay please consider leaving a like at mag-comment ka na din para ma-boost naman tayo ng algorithm.